Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 10, si Abraham at ang ipinangakong binhi. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 5, Genesis Kapitulo 13, Genesis Kapitulo 15, Genesis Kapitulo 16, Genesis Kapitulo 17, Genesis 21 at Genesis Kapitulo 22 versikulo 1 hanggang 19. Pinili ng Panginoon si Abraham upang isagawa ang kanyang kalooban. Inutusan siyang lisanin ang kanyang idolatrosong bansa at hiwalay sa kanyang mga kamag-anak. Inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay Abraham sa kanyang kabataan at binigyan siya ng pangunawa at iniligtas siya mula sa idolatria. Idinisenyo niya na gawin siyang halimbawa ng pananampalataya at tunay na debosyon para sa kanyang mga tao na pagkatapos ay mabubuhay sa lupa. Ang kanyang karakter ay minarkahan para sa integridad, kabutihang loob, at mabuting pakikitungo. Iniutos niya ang paggalang bilang isang makapangyarihang prinsipe sa mga tao. Ang kanyang paggalang at pagmamahal sa Diyos, at ang kanyang mahigpit na pagsunod sa pagsasagawa ng kanyang kalooban, ay nagtamo sa kanya ng paggalang ng kanyang mga lingkod at kapwa. Ang kanyang makadiyos na halimbawa at matuwid na landasin, na kaysa ng kanyang tapat na mga tagubilin sa kanyang mga lingkod at sa kanyang buong sambahayan, ay umakay sa kanila sa pagkatakot, pag-ibig, at paggalang sa Diyos ni Abraham. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at ipinangako sa kanya na ang kanyang mga binhi ay magiging katulad ng mga bituin sa langit sa bilang. Ipinaalam din niya sa kanya, sa pamamagitan ng anyo ng kakilakilabot ng malaking kadiliman na dumating sa kanya, ang mahabang, alipin na pagkaalipin ng kanyang mga inapo sa Ehipto. Sa pasimula, binigyan ng Diyos si Adan ng isang asawa, kaya ipinakita ang kanyang kaayusan. Hindi niya kailanman idinisenyo na ang tao ay dapat magkaroon ng maramihang asawa. Si Lamek ang unang humiwalay sa ganitong paraan mula sa matalinong kaayusan ng Diyos. Mayroon siyang dalawang asawa, na lumikha ng hindi pagkakasundo sa kanyang pamilya. Ang inggit at inggit ng dalawa ay nagpalungkot kay Lamek. Nang magsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae, kinuha nila sa kanila ang mga asawa ng lahat ng kanilang pinili. Ito ay isa sa mga malalaking kasalanan ng mga naninirahan sa lumang mundo, na nagdala ng puot ng Diyos sa kanila. Ang kaugaliang ito ay isinagawa pagkatapos ng baha, at naging pangkaraniwan na maging ang matuwid na mga lalaki ay nahulog sa kaugalian at nagkaroon ng maraming asawa. Ngunit ito ay hindi gaanong kasalanan dahil sila ay naging tiwali at lumihis sa bagay na ito mula sa utos ng Diyos. Sinabi ng Panginoon tungkol kay Noe at sa kanyang pamilya, na naligtas sa arka, sapagkat ikaw ay nakita kong matuwid sa harapan ko sa salinlahing ito. Genesis Kapitulo 7 versikulo 1. Si Noe ay may isang asawa lamang, at ang kanilang nagkakaisang disiplina sa pamilya ay pinagpala ng Diyos. Dahil ang mga anak ni Noe ay matuwid sila ay naingatan sa arka kasama ang kanilang matuwid na ama. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang polygamia sa isang pagkakataon. Ito ay salungat sa kanyang kalooban. Alam niya na ang kaligayahan ng tao ay masisira nito. Ang kapayapaan ni Abraham ay lubhang nasira ng kanyang hindi maligayang pagsasama kay Hagar. Pag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos. Pagkatapos ng paghihiwalay ni Abraham kay Lot ay sinabi ng Panginoon sa kanya, ay tingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumingin ka mula sa dako na iyong kinaroroonan sa dakong hilagon, at sa dakong timog, at sa dakong silanganan, at sa dakong kanluran, sapagkat ang buong lupain na iyong nakikita, ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kung parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na kung mabibilang ng tao ang alabok ng lupa, ay mabibilang din naman ang iyong binhi. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Abram sa isang pangitain, na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag, at ang iyong malaking gantimpala. At sinabi ni Abram, narito, sa akin ay hindi ka nagbigay ng binhi, at, narito, ang isang ipinanganak sa aking bahay ay aking tagapagmana. Yamang si Abraham ay walang anak, naisip niya noong una na ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod, si Eliezer, ay dapat na maging kanyang anak sa pamamagitan ng pag-aampon, at kanyang tagapagmana. Ngunit ipinaalam ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lingkod ay hindi dapat maging kanyang anak at tagapagmana, ngunit siya ay dapat na talagang magkaroon ng isang anak. At inilabas niya siya, at sinabi, tumungala ka ngayon sa langit, at iyong saysayan ang mga bituin, kung mabibilang mo sila,
at sinabi niya sa kanya, magiging gayon ang iyong binhi. Kung sina Abraham at Sarah ay naghintay sa pagtatapat ng pananampalataya para sa katuparan ng pangako na sila ay magkakaroon ng isang anak na lalaki, maraming kalungkutan ang naiwasan sana. Naniniwala sila na ito ay magiging tulad ng ipinangako ng Diyos, ngunit hindi makapaniwala na si Sarah sa kanyang katandaan ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Iminungkahi ni Sarah ang isang plano kung saan naisip niya na matutupad ang pangako ng Diyos. Nakiusap siya kay Abraham na kunin si Hagar bilang kanyang asawa. Dahil dito, pareho silang kulang sa pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ni Sarah at pagkuha kay Hagar bilang kanyang asawa ay nabigo si Abraham na matiis ang pagsubok ng kanyang pananampalataya sa walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos, at nagdala sa kanyang sarili at kay Sarah ng labis na kalungkutan. Nilalayo ng Panginoon na patunayan ang matatag na pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham sa mga pangakong ginawa niya sa kanya. Ang pagmamataas ni Hagar. Si Hagar ay mayabang at ipinagmamalaki ang sarili sa harap ni Sarah. Pinapurihan niya ang sarili na siya ay magiging ina ng isang dakilang bansang ipinangako ng Diyos na gagawin kay Abraham. At napilitan si Abraham na makinig sa mga reklamo ni Sarah tungkol sa paggawin ni Hagar. Ano pat sinisingil si Abraham ng mali sa bagay na iyon. Nalungkot si Abraham at sinabi kay Sarah na si Hagar ay kanyang alipin, at maaari niyang kontrolin siya, ngunit tumanggi siyang paalisin siya, dahil siya ang magiging ina ng kanyang anak, na sa pamamagitan niya ay inaakala niyang matutupad ang pangako. Ipinaalam niya kay Sarah na hindi niya dapat kinuha si Hagar para sa kanyang asawa kung hindi ito ang kanyang espesyal na kahilingan. Napilitan din si Abraham na makinig sa mga reklamo ni Hagar ng pang-aabuso mula kay Sarah. Si Abraham ay nasa kaguluhan. Kung siya ay naghahangad na ayusin ang mga pagkakamali ni Hagar, siya ay nagdaragdag sa paninibugho at kalungkutan ni Sarah, ang kanyang una at pinakamamahal na asawa. Si Hagar ay tumakas mula sa mukha ni Sarah. Isang anghel ng Diyos ang sumalubong sa kanya at umaliw sa kanya at sinasaway din siya dahil sa kanyang mapagmataas na paggawi, sa pag-uutos sa kanya na bumalik sa kanyang may bahay at isuko ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng kapanganakan ni Ismael, muling ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili kay Abraham at sinabi sa kanya, itatatag ko ang aking tipan sa akin at sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa kanilang mga salinlahi para sa isang walang hanggang tipan. Muling inulit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel ang kanyang pangako na bibigyan si Sarah ng isang anak na lalaki, at na siya ay magiging ina ng maraming bansa. Hindi pa naiintindihan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Ang kanyang isip ay agad na napasandal kay Ismael, na parabang sa pamamagitan niya ay darating ang maraming bansang ipinangako, at siya ay napabulalas, sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, o nawa si Ismael ay mabuhay sa iyo. Muli ang pangako ay mas tiyak na inulit kay Abraham, si Sarah na iyong asawa ay tunay na mangganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Isaac, at aking itatatag ang aking tipan sa kanya na isang tipan na walang hanggan, at sa kanyang binhi pagkamatay niya. Ang mga anghel ay ipinadala sa ikalawang pagkakataon kay Abraham sa kanilang paraan upang wasakin ang Sodoma, at inulit nila ang pangako ng mas malinaw na si Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Ang pangakong anak. Pagkatapos ng kapanganakan ni Isaac, ang malaking kagalakan na ipinakita nina Abraham at Sarah ay naging dahilan ng pagkainggit ni Hagar. Si Ismael ay tinagubilinan ng kanyang ina na siya ay pagpapalain lalo na ng Diyos, bilang anak ni Abraham, at maging tagapagmana niyaong ipinangako sa kanya. Nakibahagi si Ismael sa damdamin ng kanyang ina at nagalit dahil sa kagalakang ipinakita sa pagsilang ni Isaac. Hinamak niya si Isaac dahil inisip niya na mas pinili siya kaysa sa kanya. Nakita ni Sarah ang disposisyong ipinakita ni Ismael laban sa kanyang anak na si Isaac, at siya ay lubhang naantig. Isinalaysay niya kay Abraham ang kawalang galang na paggawi ni Ismael sa kanya at sa kanyang anak na si Isaac, at sinabi sa kanya, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping ito ay hindi magiging tagapagmana kasama ng aking anak, maging kay Isaac. Si Abraham ay lubhang nabagabag. Si Ismael ay kanyang anak, na minamahal niya. Paano niya siya pinaalis? Nanalangin siya sa Diyos sa kanyang pagkalito, dahil hindi niya alam kung anong landas ang dapat gawin. Ipinaalam ng Panginoon kay Abraham, sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, napakinggan ang tinig ni Sarah na kanyang asawa,
at na hindi niya dapat hayaan ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak o kay Hagar na hadlangan ang kanyang pagsunod sa kanyang kagustuhan. Dahil ito lang ang tanging paraan na maaari niyang tahakin upang maibalik muli ang pagkakaisa at kaligayahan sa kanyang pamilya. Si Abraham ay may nakaaaliw na pangako mula sa anghel, na si Ismael, bagamat hiwalay sa bahay ng kanyang ama, ay hindi dapat mamatay o pababayaan ng Diyos, na siya ay mapangalagaan dahil siya ay anak ni Abraham. Nangako rin ang Diyos na gagawing dakilang bansa si Ismael. Si Abraham ay may marangal, mabait na disposisyon, na ipinakita sa kanyang pagsusumamo ng same time para sa mga tao ng Sodoma. Ang kanyang malakas na espiritu ay nagdusa ng husto. Siya ay napayuko sa kalungkutan, at ang kanyang damdamin bilang ama ay labis na naantig nang pinaalis niya si Hagar at ang kanyang anak na si Ismael upang gumala bilang mga dayuhan sa isang kakaibang lupain. Kung pinahintulutan ng Diyos ang polygamia, hindi niya inutusan si Abraham na paalisin si Hagar at ang kanyang anak. Tuturuan niya ang lahat ng leksyon tungkol dito, na ang mga karapatan at kaligayahan ng relasyon ng mag-asawa ay dapat na igalang at bantayan, kahit nasa isang malaking sakripisyo. Si Sarah ang una at tanging tunay na asawa ni Abraham. Siya ay may karapatan sa mga karapatan, bilang isang asawa at ina, na hindi maaaring magkaroon ng iba sa pamilya. Iginagalang niya ang kanyang asawa, tinawag itong Panginoon, ngunit naninibugho siya na baka mahati ang kanyang pagmamahal kay Agar. Hindi sinaway ng Diyos si Sarah sa kursong kanyang tinahak. Si Abraham ay sinaway ng mga anghel dahil sa kawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, na naging dahilan upang kunin niya si Hagar bilang kanyang asawa at isipin na sa pamamagitan niya ay matutupad ang pangako. Ang kataas-taasang pagsubok ng pananampalataya. Muli ay nakita ng Panginoon na nararapat na subukan ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng isang pinakanakakatakot na pagsubok. Kung tiniis niya ang unang pagsubok at matiyagang naghintay na matupad ang pangako kay Sarah, at hindi kinuha si Hagar bilang kanyang asawa, hindi sana siya napasailalim sa pinakamalapit na pagsubok na kinakailangan sa tao. Iniutos ng Panginoon kay Abraham, dalhin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak na si Isaac, na iyong iniibig, at pamaron ka sa lupain ng Moriah, at ihandog mo siya roon bilang isang handog na susunugan sa isa sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo. Si Abraham ay hindi naniwala sa Diyos at nag-atubili, ngunit maagang umaga ay kinuha niya ang dalawa sa kanyang mga alipin at si Isaac, ang kanyang anak, at ang kahoy para sa handog na susunugan, at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Hindi niya isiniwalat ang tunay na katangian ng kanyang paglalakbay kay Sarah. Alam na ang pagmamahal nito kay Isaac ay magtutulak sa kanya na hindi magtiwala sa Diyos at ipagkait ang kanyang anak. Si Abraham ay hindi nagdusa ng damdamin ng ama upang kontrolin siya at akayin siyang maghimagsik laban sa Diyos. Ang utos ng Diyos ay kinakalkula upang pukawin ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kunin mo ngayon ang iyong anak. Pagkatapos, na parang sinisiyasat ng kaunti ang puso, idinagdag niya, ang iyong bagtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, iyon ay, ang nag-iisang anak ng pangako, at ihandog mo siya, bilang isang handog na sinusunog. 3 araw na naglakbay ang ama na ito kasama ang kanyang anak, na may sapat na panahon para mangatwiran at mag-alinlangan sa Diyos kung nakahilig siyang mag-alinlangan. Ngunit hindi siya nagtiwala sa Diyos. Hindi na siya nangatuwiran ngayon na ang pangako ay matutupad sa pamamagitan ni Ismael, sapagkat malinaw na sinabi sa kanya ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac ay matutupad ang pangako. Naniniwala si Abraham na si Isaac ang anak ng pangako. Naniniwala rin siya na ang ibig sabihin ng Diyos ay kung ano ang kanyang sinabi ng utusan niya siya na ihandog siya bilang isang handog na sinusunog. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos ngunit naniniwala na ang Diyos, na sa kanyang paglalaan ay nagbigay kay Sarah ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan, at kung sino ang nag-atas sa kanya na kunin ang buhay ng anak na iyon, ay maaari ding magbigay ng buhay muli at ibangon si Isaac mula sa mga patay. Iniwan ni Abraham ang mga tagapaglingkod sa daan at iminungkahi na sumama ng mag-isa kasama ang kanyang anak upang sumamba sa malayo sa kanila. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang mga lingkod na sumama sa kanila, baka ang kanilang pag-ibig kay Isaac ay humantong sa kanila na hadlangan siya sa pagtupad sa iniutos sa kanya ng Diyos na gawin. Kinuha niya ang kahoy sa mga kamay ng kanyang mga lingkod at ipinatong sa mga balikat ng kanyang anak. Kinuha rin niya ang apoy at kutsilyo. Siya ay handa na isagawa ang kakila-kilabot na misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos.
Magkasabay na naglakad ang mag-ama, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, at sinabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, anak ko." At kanyang sinabi, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang kordero na handog na susunugan?" At sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ay maghahanda ng isang kordero na pinakahandog na susunugan, kaya't silang dalawa ay yumaong magkasama." Matatag na lumakad sa mahigpit, mapagmahal, nagdurusa na ama sa tabi ng kanyang anak. Pagdating nila sa lugar na itinuro ng Diyos kay Abraham, nagtayo siya roon ng isang altar at inayos ang kahoy, handa para sa paghahain, at pagkatapos ay ipinaalam kay Isaac ang utos ng Diyos na ayalay siya bilang isang handog na sinusunog. Inulit niya sa kanya ang pangako na ilang ulit na ginawa ng Diyos sa kanya, na sa pamamagitan ni Isaac siya ay magiging isang dakilang bansa, at na sa pagsasagawa ng utos ng Diyos sa pagpatay sa kanya, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, sapagkat kaya niyang buhayin siya, mula sa mga patay. Ang mensahe ng anghel, naniwala si Isaac sa Diyos. Siya ay tinuruan ng lubos na pagsunod sa kanyang ama, at minahal at ginagalang niya ang Diyos ng kanyang ama. Maaari niyang labanan ang kanyang ama kung pinili niyang gawin iyon. Ngunit pagkatapos magiliw na yakapin ang kanyang ama, siya ay nagpasakop na igapos at ihiga sa kahoy. At habang nakataas ang kamay ng kanyang ama upang patayin ang kanyang anak, isang anghel ng Diyos, na nagmarka ng buong katapatan ni Abraham sa daan patungo sa Moriah, ay tumawag sa kanya mula sa langit, at nagsabi, "Abraham, Abraham," at sinabi niya, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Huwag mong ipatong ang iyong kamay sa bata, ni huwag kang gumawa ng anuman sa kanya, sapagkat ngayon nalalaman ko na ikaw ay natatakot sa Diyos, yamang hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak sa akin." At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at tumingin, at narito, sa likuran niya ang isang lalaking tupa na nahuli ng mga sungay ng masukal, at si Abraham ay yumaon at kinuha ang tupa, at inihandog na pinakahandog na susunugan na kahalili ng kanyang anak. Si Abraham ay lubusan at marangal na nakayanan ang pagsubok, at sa pamamagitan ng kanyang katapatan ay tinubos ang kanyang kawalan ng ganap na pagtitiwala sa Diyos, na ang kakulangan ay umakay sa kanya upang kunin si Hagar bilang kanyang asawa. Pagkatapos ng pagpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham, binago ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit sa ikalawang pagkakataon, at sinabi, "Sa aking sarili ay sumumpa ako," sabi ng Panginoon, "sapagkat iyong ginawa ang bagay na ito, at hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat, at aariin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway, at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Dito nagtatapos ang Kabanata 10. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.